Magandang gabi sa ating lahat dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Isang sa nagdadala ng mga pagulan hanggang bukas sa madaling araw sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na po dito sa may Soc-Sabjen, Davao Region, almost the entire Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, at meron din mga localized thunderstorms sa bahagi pa ng Palawan, dito rin po sa may Western Visayas, at sa may Quezon, Marinduque and Camarines Norte area, mga localized thunderstorms po iyan. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayo monitor na cloud clusters sa malayong parte po ng ating kalupaan, dun po sa may parte equator. Ito po ay intertropical convergence zone at hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mabubuo siyang low pressure area sa linggo ito. For tomorrow, asahan pa rin po epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, bagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan sa umaga. Sa malaking bahagi nito, meron lamang mga cloudiness sa may bahagi po ng Bicol Region, Calabarzon at parte pa ng Mimaropa, habang fair weather conditions sa umaga sa malaking bahagi ng Northern, Central Luzon as well as Metro Manila. Pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim ng malaking bahagi ng Luzon, so ibig sabihin po possible na yung mga pagulan at mga thunderstorms lalo na dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Cordillera Region, mga kalapit na lugar sa may Ilocos Region and Central Luzon, at maging dito sa Metro Manila, possible din po ang mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, at air temperature sa tanghali, posibleng umakyat pa rin sa 34 degrees Celsius. Habang may mga lugar pa rin dito sa may Northern Luzon na makakaranas ng dangerous levels of heat index po nasa 42 degrees or higher. Possible by tomorrow ang up to 46 degrees Celsius na heat index dito po sa may parting Ilawag, Ilocos Norte, followed by 45 degrees of heat index sa tanghali bago umulan sa may areas po ng Isabela and Cagayan, at 44 degrees naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos Region. Sa ating mga kababayan po dito sa malaking bahagi ng Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, umaga pa lamang, at mataas na rin po ang tsansa ng mga pulu-punong ulan, dulot yan ng easterlies. Sa kabilang banda naman sa Visayas, asahan pa rin ang fair weather conditions, ibig sabihin magiging maaraw for most of the mornings up until afternoon sa malaking bahagi ng Visayas, and then pagsapit ng gabi minsan makulimlim, lalo na sa may Northern Samar and Eastern Samar, na sinasamahan lamang din po ng mga localized thunderstorms, ganyan po sa may western side, kabilang na ang Negros Provinces and Panay Island. Sa ating mga kababayan sa Metro Cebu, temperatures from 27 up to 33 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang maulap na kalangitan umaga pa lamang dito po sa may areas ng Zamboanga Peninsula sa may southern portion, kabilang ng Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Basilan, at sa paligid pa ng Moro Gulf sa may Soc-Sabjen. Samantala, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na itong palibot po ng Moro Gulf, at aasahan na rin yung minsan maulap na kalangitan sa may Davao Region and Surigao del Sur pagsapit po yan ng hapon, dahil yan sa easterlies na siya sinasamahan din ng mga pulu-punong ulan or pagkidlat, paggulo. Temperature naman natin sa Metro Davao mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Visayas, Palawan and Mindanao, possible pa rin ang dangerous levels of heat indices from 42 to 44 degrees Celsius by tomorrow. Kabilang na dyan ang Palawan, ito rin mga probinsya ng Capiz, Iloilo, Northern Samar, Eastern Samar, at mga syudad din po ng Cotabato and Butuan. Para naman sa mga naglalayag nating kababayan, for the next few days, wala tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga delikadong alon. So aasahan pa rin natin ang banayad na taas ng mga karagatan sa may West Philippine Sea, Sulu Sea, and Moro Gulf, habang katamtama naman ang taas dito sa may Pacific Ocean as well as extreme Northern Luzon. And for the next 3 days pa, from Tuesday, May 14 up until Thursday, May 16, aasahan yung pagbabalik ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang easterlies sa mainit at medyo kalamigan na northeast wind flow galing po dun sa may Hilaga. So ibig sabihin, pag nagtagpo itong magkaibang hangin na ito, possible yung mga kaulapan, at yan ay makaka-apekto po sa may Northern Luzon, lalo na sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region. Inulit natin yan from Tuesday up until Thursday. Dito sa Metro Manila, possible pa rin na mga localized thunderstorms or pulu-pulong mga pagulan sa malaking bahagi din po ng Central Luzon and Calabarzon, dahil yan sa mamasamas ang hangin po ng easterlies kumpara nitong nagdaang Abril. So ibig sabihin po, mas madalas sa mga localized thunderstorms. Pagdating sa may Cordillera Region, yung mga paulan is more influenced by the shear line, at pinakamaapektuhan sa Cordillera Region ang Apayao and Kalinga provinces, habang dito pa rin sa Bicol Region, mananatiling halos magkakatulad pa rin po yung weather conditions, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan with some isolated rain showers. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kumpara sa Luzon, mas kakaunti po yung mga magiging pagulan natin from Tuesday up until Thursday,
Asahan pa rin ang madalas maaraw na panahon at ibig sabihin magiging mainit at paninsangan pa rin po lalo na sa tanghali dahil pa rin yan sa easterlies at may chance pa rin na mga pulu-punong ulan lalo na sa may Eastern Visayas. At mahuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, wala pa rin tayo inaasahang tuloy-tuloy at palalakas sa mga pagulan. More on mga localized thunderstorms po ay mga saglit lamang na pagkilad pagkulob lalo na sa hapon hanggang sa gabi at pinakamaapektuhan pa rin po yung paligid ng Moro Gulf itong Zamboanga Peninsula madalas sa mga pagulan dyan. Kaya din sa may Bangsamoro Region and Soc-Sabjen, Lanao del Norte, Lanao del Sur, possible yung mga pulu-punong ulan lalo na sa hapon kaya't mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa at magiging mainit pa rin sa mga syudad sa Mindanao.